Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na si Kristo o sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consumatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo. Na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ka-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon ng kanyang kapahingahan. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunan tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito po sa pamamagitan ng mga karadyuhan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dito sa ating paboritong istasyon sa DXBD 11.3 FM, The Voice of the Pitan. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga leaders nga palaging nagsubaybay sa ating programa sa kaharian ng Diyos dito sa ating estasyon sa DXBD 11.3 FM, The Voice of the Pitan. Bago po tayo magpapatuloy mga kapatid, nais po natin magbibigay pugay sa ating dakilang guro, Supreme Founder sa The Kingdom of God. Siya ang founder sa dalawang company, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walang iba ang ating His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Isang mapagpalang hapon po, mahal na hari, dyan sa Temple, sa New Jerusalem, Talisay, Dapitan City, sa Bethel, no? Sa bahay ng Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa inyo po, mahal na hari. At gayon din sa mga spiritual mothers, no, sa mga nanay, isang mapagpalang hapon din. Sa 12 anak ni mahal na hari, na ito po ay mga pundasyon sa bawat region, sa buong Pilipinas, from Region 1 hanggang Region 12, kasama ang NCR Caraga. No? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan. At gayon din sa ating Chairman President ngayon sa The Kingdom of God. Siya din ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walang iba, si Mala Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Isang mapagpalang hapon po, Mala Prinsipe. No? At gayon din sa kanyang kapatid na Chairman President ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Bidad Riam Bonanza. Siya rin ang Chairman President ng Philippine New Life Therapeutic Massage, yung paglilinis sa dugo ng tao sa pamamagitan ng masahe. Yan po mga kapatid, no?
Sa ating mga provincial leaders, no, mga hari at mga reyna, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa ating mga evangelical na inilagay ni Mahal na Hari bilang mga leaders, mga hari at mga reyna sa bawat municipality sa buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. No? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At gayon din sa ating mga leaders ng mga pastor, no? Mga hari at mga reyna. At gayon din sa ating mga purok leaders, mga members, sa ating deuterium beneficiary sa dalawang company, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Lahat na ng palaging nagsubaybay sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago po tayo magpapatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, ay nais po natin na babasahin ang mga nagbibigay suporta ng ating programa ng The Kingdom of God. Ika nga, sila po ang nagbibigay buhay sa ating programa, no? Unang-una, ang ating Regional Director Apostol from Region 2, si Hari Edgar Panor Ligutom. Regional Director Apostol from Region 5, si Hari Wilbert Bermog. Regional Director Apostol from Region 6, si Hari Florentino Campelan. Regional Director Apostol from Region 7, si Hari Giovanni Sharis. Regional Director Apostol from Region 8, si Hari Juanito Macalisang. Regional Director Apostol from Region 9, si Hari Felix Preciso. Itong inyong mababang lingkod, no, na nag-angkor ngayon, no. Ito po ang umahawak ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and kasama ang Misamis Occidental. Regional Director Apostol from Region 10, si Hari Richard Prociso. Regional Director Apostol from Region 11, si Hari Jerome Ligutom. Regional Director Apostol from Region 12, si Hari Venancio Kilap. Yan po ang ating mga Regional Director Apostol na tumutulong, no, sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Caraga Region, no, sa pangunguna ng ating Reverend, na ito po ang kauna-unahang sikta na naging affiliated sa The Kingdom of God, sa pamumuno ng ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza ngayon, no, si Reverend Ramel Morales, siya po ang presidente ng Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Yan po mga kapatid, no, sa daming sikta sa buong Pilipinas, ngunit po ay 12 lang po ang magiging tunay na pintuan ng kaharian ng Diyos. At isa pa lang ang nagiging affiliated ngayon sa The Kingdom of God as pintuan o 12 gates members, no, sa maging pintuan ng kaharian ng Diyos. Yan po ang Church of God, Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Maraming salamat, no, Reverend Ramel Morales. At gayon din sa ating municipal leader sa Butuan City, no, si Reyna Lily Goltia, no. Maraming salamat, Reyna, at gayon din sa mga leaders ng Municipality of Cabadbaran City, no. Unang-una si Prince Gilbert Linihan, si Reyna Merhel Escobedo, and then si Reyna Marilo Morales, no. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid, no. Darako tayo sa Region 2 sa pangunguna ni Haring Edgar Ligutom, ang kanyang mga provincial leaders and municipal leaders. Unang-una ang ating Reyna na si Reyna Shirley del Rosario, no? Assigned leader sa province of Nueva Vizcaya. Maraming salamat Reyna sa pagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon din sa ating municipal leader si Princess Claribel Baltasar. Ito po ay assigned leader sa Municipal of Dipon, Quirino Region 2.
Yan po, maraming salamat. Sa Region 6, ang nagsusuporta doon ay walang iba, provincial leader na si Hari Raul Katipay, provincial leader, no? 7 municipality ang kanyang hawak at gayon din si Hari Tony, ikaw na po, provincial leader, no? Ng Region 6. Narako tayo sa Region 10 sa pamumuno ni Regional Director Apostol ni Hari Richard Prosiso. Oh, unang-una ay si Hari Norman Gonzal. Gansan, Provincial Leader. Hari Sosimo Galon, Municipal Leader of Kamiging. Hari Enrico Sakal, Municipal Leader. Hari Lito Galon, Municipal Leader. Prince Mark Anthony, no? Galon, isang municipal leader. Hari Graciano Sarita, barangay leader. Reyna Beverly Bulawan, barangay leader. Reyna Lourdes Galon, municipal leader. Princesa Marivic Adis, provincial leader, province of Bukidnon. So thank you for supporting sa ating programa sa kaharian ng Diyos. Dadako tayo sa Zamboanga del Norte, no, ng ating mga leaders, mga provincial leaders, no, mga municipal leaders. Unang-una si Reyna BT Ulandag, provincial leader. Ang kanyang mga municipal leader si Hari Dionisio Tumogon, Hari Leonicito Galyimit, si Hari Ramel Entam, Hari Robert Ulandag. So yan po ang municipal leader ni Reyna BT Ulandag, provincial leader. Hari Joelito Dagudog, isang provincial leader. Ang kanyang mga municipal leader si Hari Sherwin Dagudog, Princess Judisa Dagudog, Prince Louie Dagudog, at saka si Prince Dave Dagudog. Yan po ang mga municipal leader. Dako tayo sa provincial leader ng Zamboanga City District 2, si Hari Tito Abiso, at saka si Hari Bert Badilis ng Zamboanga City District 1. Hari Loreto Gaa, provincial leader. Hari Anastasio Monterona, provincial leader ng Zamboanga del Sur. Hari Benigno Campaner, provincial leader ng Zamboanga del Sur, no? Ang kanyang mga municipal leader si Hari Wilfred Itak ng municipality ng Suminot. Reyna Magdi Sarillo, yan ang municipal leader. Si Reyna Cristina Wahing, provincial leader, no? Mamaya basahin natin ang kanyang mga municipal at barangay. Hari Primo Prosiso ng Misamis Occidental. Principe Mark Jason Prosiso, provincial leader ng Misamis Occidental. Princesa Lorna Cagais, isang provincial leaders. Ang kanyang mga municipal leader, unang-una ay si Reyna Margie Cagais Aranita, no? At saka si Prince Sardo Lusay ng Siayan. Nadako tayo sa Tripolis B, Siraway, Sibuko, Siokon, and Baligyan, Gutalak, no? Ang municipal leader sa Gutalak, ang kanyang mga barangay leaders, una-una si Hari Arnold Tabata, Principe Rayson Umbang, Hari Edito Umbang, Principe Edwin Tabata, Reyna Eleanor Ornihas, Reyna Genevieve Umbang, Prinsesa Hanin Umbang, Hari Eusebio Tabata, Hari Francisco Puyatot, at saka si Hari Ronelo Tabata. Yan po ang ating mga barangay leaders, no? At saka mga hari at reyna. Yan po mga kapatid. Rako tayo sa Region 7, no? Sa Region 7, mga kapatid, sa pangunguna ni Hari Giovanni Siaris ng Region 7, Hari Midim George, provincial leader.
ang kanyang Reyna na General Secretary Joan George, si Reyna Angela Binoy, no, isang municipal leader, Hari Glenn G. Binoy, isang municipal leader, Hari Rene George, isang municipal leader, Hari Danilo Okay, isang municipal leader, Hari Alinar Katubay, isang municipal leader. Ang kanyang Reyna naman ay si Rosmelin Katubay, no? Hari Kim George, isang municipal leader, no? Hari Wilmar Gregorio, isang barangay leader. Reyna Analisa Gregorio, ang kanyang secretary. Hari Jombel Cuevas, isang barangay leader. Reyna Carmelita Cuevas naman ang kanyang secretary. Hari Aljon, isang barangay leader, no? Hari Alberto Magid, barangay leader. Hari Rolly Abuyo, isang barangay leader. Reyna Jeneline Marcelino, ang kanyang secretary naman. Hari Tony Pamor, barangay leader. Ang kanya namang secretary ay si Reyna Merlita Marcelino. Hari Loe Garnica, isang provincial leader sa Negros Occidental. No, ang kanyang general secretary naman ay si Reyna Belma Garnica. Hari Carlos Pinisiba, municipal leader. Hari Jonil Pilinyo, isang barangay leader. Hari Benji Montesino, barangay leader. Hari Robert Montesino, barangay leader. Hari John Carlos Mata, barangay leader. Hari Jolito Gayaris, barangay leader. Hari John Real Pilicino, barangay leader. No? Hari Roland Pilicino, barangay leader. Si Hari Michael Espante, barangay leader. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Si Hari Lumuel Espante, barangay leader. Si Reyna Ville Espante, barangay leader. Si Hari Jose Pinisiba, senior, isang municipal leader sa Himamaylan City, Negros Occidental. Si Hari Gerald Pinisiba, barangay leader. Hari Jerry Mata Jr., barangay leader. Hari Jose Pinisiba, barangay leader. Hari Dani Gargolis, isang barangay leader. Hari Virgilio Mangan, isang barangay leader. Hari Jocelyn Espante, Hari Carlo Espante, no? Hari Reyna Camila Espante, Hari Apolonio Peregrino, provincial leader ng Aklan, no? Kumusta, Hari? At gayon din si Hari Ricky Rebenito, provincial leader pa rin ng Aklan. Hari Richard Fortunado, provincial leader, no, ng Iloilo. Hari Rogelio Regañon, provincial leader ng Negros Occidental, kasama ang kanyang general secretary na si Reyna Erving Regañon. At gayon din si Hari Abilino Alcantara, provincial leader din ng Negros Occidental. So yan po ang mga nagbibigay suporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Dako tayo sa Region 12 sa pangunguna ni Hari Binancio Kilap-Kilap ng kanyang mga provincial leaders, no? Si Reyna Mercy Kilap-Kilap Santos, provincial leader of South Cotabato. Kumusta nga itong mga leaders dyan, mga hari at mga reyna sa South Cotabato?
si Reyna Marjorie Kilap-Kilap Cadavido, no? Provincial leader pa rin sa South Cotabato. Reyna Rinalyn Kilap-Kilap Garcia, provincial leader ng South Cotabato pa rin. Reyna Sara Kilap-Kilap Siscar, provincial leader ng North Cotabato. Kumusta ang ating mga hari at mga reyna dyan sa North Cotabato? Reyna Bina Kilap-Kilap Gasa, provincial leader pa rin ng North Cotabato. Reyna May Kilap-Kilap, provincial leader, no? Province of Sultan Kudarat. No? Kumusta ang ating mga leaders dyan, mga hari at reyna dyan sa Sultan Kudarat? Kumusta at magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ngayon din si Princess Shane Rachel Kilap-Kilap Garcia, no? Assigned leader sa Sarangani Province. O, kumusta at magandang hapon po sa inyong lahat dyan. No? Lahat na mga leaders, mga hari at mga reyna, no? Mga municipal leader and barangay leader ni Reyna Cristina Wahing, Hari Roland de la Piña, no? Reyna Angelica Ihan, Hari Welfare Kulalho, Hari Vicente Sasil, Hari Janri Arnoco, Hari Edgar Itang, Prinsipe Jeriel Sasil, Hari Raymond Kaitom, Hari Ernesto Ngoho, Hari Jason Rojas, at ngayon din si Reyna Dolores Kaitom, no? Maraming salamat sa mga municipal leader and barangay leader ni Reyna Cristina Wahing ng Zamboanga del Sur, no? At dadako tayo sa ating municipal provincial leader na si Hari Ramil Miharis, no? Ang barangay leaders niya at municipal leader si Hari Porperio Miharis ng Municipal of Rizal, Reyna Ima Layawa ng municipal leader ng Sibutad, Reyna Dolores Esparcia, barangay leader, Reyna Evelyn Dalaygon, barangay leader, Hari Giselle Ahias, barangay leader, Hari Elcolito Tagayom, barangay leader, Reyna Edna Arsenio, municipal leader, Reyna Marilo Bago, barangay leader, Hari Orlan Kutad, barangay leader, no? Hari Adan Tabaw, barangay leader, Hari Romeo Duhay Lungsod, barangay leader, Hari Prexido Humawan, barangay leader, Hari Procopio Lumotos, barangay leader, Hari Orlan Kutad at saka si Hari Charlie Tagayom at Reyna Mamilita Alingas, no? Thank you, no? Maraming salamat sa pagsuporta sa programa natin sa Kingdom of God, no? Na talagang yan po ang sinabi ng ating dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunan, sana wag ninyong itigil ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan, no? Sa pag-preach sa the Kingdom of God, lalo na sa mga karadyuhan, Luzon, Visayas, Mindanao, at dito naman sa ating lugar ng Mindanao is the land of promise, no? Dapitan City, particularly Dapitan City. So, sa ngayon mga kapatid, ang ating mamumulo ngayon ay talagang nagmumula sa Region 12, no? Regional Director Apostol ng Region 12, General Secretary ng The Kingdom of God, General Secretary din ng The Royal Alpha Omega Trading Corporation, General Secretary ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, no? Walang iba si Regional Director Apostol Edgar Palor Ligotom, no? Siya ang ating mamumulo ngayon. Kaya antayin natin ang kanyang tawag
sa cellphone, no? Haring Edgar, go ahead, pwede ka nang tumawag sa ating palatuntunan tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan na rin. So, yan ang ang sabi ng ating founder na si Mahal na Hari ay talagang huwag nating itigil ang programang kaharian ng Diyos. Kasi yung kaharian ng Diyos po ay yan ang pinakamahalagang bagay ng utos ng Diyos. Okay. Okay, Ari. Hello? Okay, Ari. Go ahead. Sige. So, isang pagpalang oras sa ating lahat. Bago pa ako magpatuloy, ay nais ko po munang pasalamatan ang aming dakilang guro sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na Supremo na nagtatag sa kaharian ng Diyos para sa buong mundo na sa Pilipinas. Na ito yung bagong Jerusalem. Walang iba ang ating mahal na Hari Filimon Royan Bonanza. Ganon din sa buong Royan family. Sa ating pamunuan ngayon, ating Chairman President na namamahala sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Royan Bonanza, siya rin Chairman President ng The Royal Alpha Omega Trading Corporation. Anong din kay Haring Tulfo Riam Bonanza, ang ating Chairman President ng Philippine Imperial Development and Management Corporation. Sa lahat ng ating mga mahal na kainan na nandito ngayon sa Timpo, sa Prof. New Jerusalem, sa lahat ng ating mga kasamahan, ng mga nuruan, ng mga puslis, ng ating dakilang guro na nasa bawat region, lalo na po dito sa Region 9, sa pamumuno ng ating ang kurman ngayon na si Hari Felix Seto, at sa lahat ng mga provincial leaders, municipal, down to barangay leader sa kaharian ng Diyos, o titino gobyerno ng Diyos, at sa lahat na palaging nagsubaybay sa ating programa sa TV. 2 oras na tayo ngayon hanggang alas 7, ay isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Wag po ako bigay ng tema ngayon, ay nais po munang pasalamatan din at mustin ang ating mga kasamahan sa region 2, lalo ng ating mga provincial leaders doon. Sa katauhan ni Raina Shirley Del Rosario, ni Harry Gerson Del Rosario, ni Raina Wilma Mercado, na sila ay nasa sa Nueva Vizcaya. Nandun sa probinsya ng Isabela, ang ating mga provincial leaders doon, si Harry Roger Tagumpana, Harry Lino Daratan, si Harry Roger Peston, Harry Ruel Agustin, Harry Gilberto Estrona, Harry Miguel Bestasar, Harry Prince, T.B. Salis, at lahat ng mga municipal at barangay na tumatanggap sa Divino Gobyerno ng Diyos na ngayon ay gumagalaw sa kaharian ng Diyos diyan sa Region 2. So, isang mapagpalang oras ko sa ating lahat. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga hula ng banal na kasulatan na ang tuparan dito ay dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat ito po yung nakatupad, nakaganap na bansa ayon sa tinukoy ni Kristo noon habang siya ay nangaral sa kaharian ng Diyos habang doon pa siya sa bansang Israel. Para po natin na lubusang maintindihan ano ang naging kalagayan at ano ang ng isang kaharian o dito gobyerno ng Diyos na naitatak ng ating dakilang guro mahal na Filimon Royan Bonanza dito mismo sa banal na syudad ng Pilipinas na walang iba, Dapitan City, the prime city of the Philippines. Sapagkat ito po ay ang tamang lugar sa tamang panahon ng sukat na ito ay naganap noong July 27, 19 po sa bahay po mismo ng ating dakilang ama na kinikilalang na
bayani sa Pilipinas, ang ating mahal na Dr. Jose Potasio Rizal. No? So ito po yung tamang oras, tamang panahon na July 27, 1982 na siyang katuparan sa hula ni Daniel na sabi, at mga kaarawan, mga haring yaon, ay maglalakay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man yaw iwan sa ibang bayan, kundi puputol-putulin at dilipulin niya ang lahat na kaharian ito at yao'y lalagi magkakailanman. Wala na po ibang panahon sa tamang lugar ang pagtatag ng kaharian ng Diyos. Sa tamang pinagbigyan, walang iba ang aming mahal na hari, Pilipinas Bonanza. Kaya siya yung naging supreme founder ng sa Kingdom of God sapagkat hello? Tuloy tayo. Okay lang, Ray. Patuloy. Tuloy. Ito po yung tamang lugar, ito na banal na syudad, no? Kasi ang criteria po sa gawain ng Diyos, mayroong tatlong criteria. Unang-una, yung tamang inutusan ng Diyos, tamang tao, right person, walang iba, mahal na Rimon Pilipinas Bonanza. Yung right place, tamang lugar, yung banal na syudad, itong Capital City. Tamang sukat ng panahon, right time, July 27, 1982. Speaking of right person, mga kapatid, sa lahat ng mga gumaganap din sa spiritual at material na gawain dito sa bansang Pilipinas, dito sa Mindanao, 4 silang nagpaligsahan. Pero sa 4, isa lang ang nagtagumpay. Nakasulat man na ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng ating Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng ating Diyos at ang pangalan ng bayan ng ating Diyos, ang bagong Jerusalem na mananao buhat sa langit mula sa ating Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Natiknot mga kapatid, binanggit ko rito ang mga mahalagang bagay na kung sino man ang magtagumpay ay gawing haligi sa templo ng ating Diyos. Yung salitang haligi, pundasyon po yan, ng foundation. Sapagkat ito po ay tao, siyempre ito po ay magiging founder sa paggawa ng templo ng Diyos. Kaya kung pahindihin po natin, ang hula na ito ay nagganap na po unti-unti. Saan po ito magganap? Sa banal na syudad. Kaya dito sa Pilipinas, walang isang banal na syudad, ang kapitan lang na naideklara noong January 24, 1973 sa pamamagitan ng isang presidential decree ng dating Pangulong Ferdinand Fidel Marcos na ginawa niya na ang syudad sa dapitan ay siyang Shrine City o banal na syudad sapagkat mayroong malaking panukala ayon sa plano ng Diyos na sa banal na syudad itatayo ang pinakasintro ng pamamahala o kapital ng kaharian ng Diyos o divino gobyerno ng Diyos na tulad noong habang ito ay nandoon pa sa Israel, walang ibang sintro sa pamamahala ng divino gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos na inupuan ng mga hari sa bawat panahon, mga misiyat, mga sugo o sugo na hari sa kanya-kanyang panahon doon sa panalasigad na siyang Jerusalem. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, balikan muna natin ang naganap noon, walang ibang aral ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Maliban lang ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkat sinabi niya na siya ay mangaral ng kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bayan sapagkat sa ito ay
sinugo ako. Ano ang kanyang sugo? Pagiging sugo ay ang pagpangaral sa kaharian ng Diyos. Anong purpose? Para malaman sana ng mga tao noon na sa kanilang panahon na isinilang na yung itinakda na binula ni Propeta Isaias na isang bata na magtataguyod muli sa trono ng David. Matagal po silang naghihintay. Kaya hindi nila alam kung anong sukat ng panahon, pero binigay ni Daniel na 60 weeks or 490 years mula sa taon na naibalik muli ang Jerusalem, muna itayo ang Jerusalem na sinira dati ni Haring Nabucodonosor. Kaya naganap po yun, mabas ang sugo, sinilang siya, negative 4 sa Millennium 4. At siya ay nangaral na kariyan ng Diyos sa taong 26 AD, umpisa sa 26 AD. Pinautismuhan si Panginoong Jesucristo para siya ay makilala sana ang ginang hari sa kaharian ng Diyos na noon ay nasa bansang Israel. Yun po ang kanyang pagpakilala sa kanyang sarili na pag number 1 na mga ngaral sa kaharian ng Diyos ay siya yung hari sa kaharian ng Diyos. So mayroong pattern na sinunod ang ating Panginoong Jesucristo noon tulad sa gawain ni Haring Solomon. Kasi kung titingnan po natin ang kalagayan ni Haring Solomon, kasi yun man din ang trono ni David na naging successor si Haring Solomon, ang kanyang kalagayan ay naging pattern doon sa kalagayan sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano bang pattern? Kung basahin po natin ang Ecclesiastes 1:1, nang sabi, ang mga salita ng mga ngaral. So, merong salita ang isang ngaral. Sino? Anak ni David. Ito po ay si Haring Solomon, hari sa Jerusalem. So, walang ibang mga ngaral na kaharian ng Diyos noon na siyang anak ni David. Walang iba, si Haring Solomon, hari sa Jerusalem. Kaya nga, si Panginoong Jesucristo ay tinagurian din ayon sa hula na anak ni David na magtataguyod muli sa trono ni David. Paano ba itataguyod muli? Yon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan maging mga ngaral ang ating Panginoong Jesucristo sa kaharian ng Diyos nang sa ganon ay makilala sana siya sa mga tao doon na matagal nang naghihintay ayon sa sukat ng panahon na 70 weeks or 490 years. Pero hindi nila alam na natupad na yung hula sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ganon pa man mga kapatid ay hindi po natin masisi ang mga tao na naghihintay ng gobyerno ng Diyos. Naghintay ng isang hari na manunungkulan sa buong bansang Israel. Nagpakilala sa pamamagitan ng aral. Kaya nga mga kapatid, kung yan ang pattern noon, ay nakasulat sa banal na kasulatan na yaong nangyari, siyang mangyayari. At yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. At dinagdagan pa na ang nangyari sa nakaraan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kaya para makilala sana natin sa panahonan natin ngayon ang sugo ng Diyos para sa pagtatag ng kaharian ng Diyos, ay titingnan po natin yung pattern sa nakaraan since history repeats itself. Now, ano ba yung aral ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba? Sana siya itatag muli ang trono ni David sa pamagitan ng
pagbigay aral. Ganon din po dito sa Pilipinas na siyang bansa na nakaganap, nakatugma, na ito yung pinapatunayan ng aming kasilang turo, na itinimong mundo kayang bunansa, ayon sa sinabi hindi man pinaniwalaan siya doon sa bansang Israel habang siya nangaral sa kaharian ng Diyos. Kaya ito ang kanyang sinabi. Paano ba sinabi ni Kristo? Habang walang tumanggap sa kanyang aral, walang tumanggap sa kanyang katauhan bilang tunay na hari sa Israel, kaya ito na ang naging pasya ng ating Panginoong Kristo. Natin sa kanila ni Jesus, kailanman bagay, hindi ninyo napasa sa mga kasalatan. Ang batong itinapuil ng tayong ng gusali, sino yung bato na itinapuil? Pag-alamin po natin ng 1 Corinthians 4 na ang bato ay siyang si Kristo, mismo po si Panginoong Jesus ito. Nasumatid sa isang bato na itinakwil ng nangagtayo ng gusali. Yung mga opisyalis doon sa Jerusalem, yung mga Parisiyo, yung mga sacerdote, yung mga iskriba, ibang mga taga-Jerusalem, na siya rin ginawang pangulo ng panulok. At ng Diyos, ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagila-gilala sa akat ng ating mga mata. Ang pagbigay aral po sa kaharian ng Diyos, isa po yan sa mga bagay na kagila-gilala sa akat ng ating mga mata kapag ang patungkol sa kaharian ng Diyos ay ito po isang malaking lihim na noon pa na itatag ang sanlibutan. So sana yung manahin ng mga tunay ng mga anak ng Diyos na manahin ninyo ang kaharian ng Diyos at nang naitatag ang sanlibutan. Ever since the beginning of the world, ay meron ng istorya patungkol sa kaharian ng Diyos. Yun sana ang unang plano ng Diyos na pagkatapos karamihan ng mga tao sa pamamagitan ni Adam at Eva ay magtatag ang Diyos ng isang gobyerno doon sa banal na lugar na kung tawagin ay Mesopotamia. Lumang Mesopotamia, isang isla na nakalputan ng dalawang ilog, Tigris at Euphrates. Kaya ang mga lihim na bagay kahit nakapublik ay may tamang panahon na ito'y maihayag at mayroong mga palatandaan. Now, ang palatandaan ng unang tinirahan ng Diyos ay isang lugar na tawagin ng Mesopotamia, isang isla na napalibutan ng dalawang ilog. Banal na lugar po yun. Yun ang unang tahanan ng Diyos. Kaya, nilipat doon sa isang lugar na banal. Kasi ang isang lugar na banal, pag ito'y ilipat, yung napaglipatan ay kailangan lilitaw din ang lugar na banal na kung tawagin ay Jerusalem doon sa bansang Israel. No, paano ba nag-umpisa ang istorya ng Jerusalem? Paano ba nag-umpisa ang istorya ng banal na lugar na tinirahan ng Diyos? Ito po ay isang lupang pangako. Itong nangako ang Diyos, itong pinangakuha si Abraham. Kaya si Abraham ay pinalis mula sa Mesopotamia, pinalipat doon sa lupang pangako sapagkat yun ang isang lupain na mamanahin ng mga lahi ni Abraham. No, anong meron sa isang lupain? Yan ang tatag ng Diyos ang kanyang kaharian. So, walang kairaan doon sa outer space. Dito lang yan sa daigdig. Ngunit sa isang selected na lugar na tawagin din banal. Kaya ang pangalawang tahanan ng Diyos, mga kapatid, dito lang sa loob ng daigdig ay Jerusalem. Kaya yun ang pinatunayan ng ating Panginoong Kristo na ang kaharian ng Diyos ang kapital.
ay Jerusalem. Yun ang trono ni David na itataguyod sana ni Jesus. Kaso lang, wala magtutulak sa kanya. Kaya kinuha niya mga kapatid yung kaharian ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin factor noon, na yung lumang lugar, lumang tinirahan ng Diyos, lumang Mesopotamia, ay naging isang bansa po yun. Yung Mesopotamia kasi bansa po yun. Na lumipas ang maraming mga panahon, pinalitan ang pangalan Mesopotamia, naging pangalan sa bansang Babylonia. Kaya historically, malaki ang kaugnayan sa istorya ng Diyos sa daigdig ang bansang Babylonia. Kaya lumipas ang panahon, ayon din sa hula na mawala, iiwan ang Babylonia, kaya wala ng Babylonia ngayon. Kasi pinalitan na sa modernong pangalan na bansang Iraq. So, bansa. Ngayon, ang lupang pangako naman mga kapatid na dati ay Kanaan, lumipas ang maraming mga panahon na pinauwi ng Diyos ang kanyang mga anak, yung mga anak ng Israel, mula sa pagkaalipin sa bansang Egypto sa loob ng 430 years, pinabalik doon sa lupang pangako sapagkat yun na ang takdang panahon na ikaloob na ang Diyos ang kanyang matagal na pangako na manahin ang kaharian ng Diyos buhat ng itatak ang sanlibutan. Noong may tatag ang bansang Mesopotamia, noon sana ito itatag kaso nagkasala ng si Adam. Kaya itinago ng Diyos ang kanyang mga panukala, lalo-lalo na ang pagtayo ng kanyang kaharian. Kaya doon ako ito na ibigay sa bansang Israel at ito'y pinapatuloyan sa panahon ni Hari David. Sinabi ng Diyos na hindi pa nalalaman ng kaharian ay ibinigay na sa Israel sa kay Hari David. Kaya nakilala ang kaharian ng Diyos sa pamuno ni Hari David. Kaya si King David mga kapatid, yan ang kauna-unahang Diyo na ayon sa lahi ni Juda na siyang magiging Mesiyas o hari sa kaharian sa bansa Israel. Ito naman yung 12 mga anak ni Israel ang magiging hari. Isa lang doon ang binigyan ng asbat, si Juda. Ibig sabihin, si Juda siyang magiging lineage. Lalabas kay Juda ang Kristo o Sugo o Mesiyas na siyang magiging tunay na hari sa ibig gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos na dati ay nasa bansang Israel. Yan po ang kalagayan ng kaharian ng Diyos noon sa bansang Israel. Kaya lumabas din mga kapatid ang banal na lugar na siyang Jerusalem. Kaya maraming pagpapatunay sa pamamagitan ng mga bibig ng mga propeta noon tungkol sa Jerusalem. Panahon noon ay patawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Ibig sabihin, tirahan ng Diyos. Luklukan ng Diyos ang Jerusalem. At lahat ng mga bansa ay pisan doon. Ibig sabihin, ang Jerusalem ay siyang maging kapital sa pamamahala sa buong mundo. Lahat ng mga bansa ay pipisan sa Jerusalem. Dahil sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem, hindi na rin lakad naman sila na ayon sa pagmamatigas na kanilang masamang kalooban. Kaya walang masamang kalooban, walang matigas na puso na pwedeng magpunta sa Jerusalem. Kaya dito natin malalaman mga kapatid na pagkataong tigas na ang puso, ayaw na nilang magpunta sa Jerusalem.
Bakit kailangan magpunta sa Jerusalem, mga kapatid? Gaano ba kahalaga ang Jerusalem sa panunungkulan sa trono ng Diyos? Kapagkat ang Jerusalem, mga kapatid, ay siyang kapital na pag sinumang pamilya, mga kapatid, na hindi pupunta sa Jerusalem ay hindi bibigyan ng ulan. Hindi bibigyan ng basban. Gaano ba kahalaga ang Jerusalem sa buhay ng mga anak ng Diyos, mga kapatid? Kung papain po natin ng mensahe ng Propeta Zacarias, nang sabi niya, at mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari. Ano ang meron sa Jerusalem, mga kapatid? Kaharian ng Diyos. Ano ang meron sa kaharian ng Diyos? Isang hari. Hari sa Jerusalem na kailangang pagdahin ng mga tao, ng lahat ng mga angkan sa lupa. Kapag sinabi na sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon na manahukbo, sila ay mawawalan ng ulan. Ibig sabihin, sa katagalan, pag mawawalan ng ulan, mawawalan ng pamana, mawawalan ng mga bagay, hanggang sa mawawalan ng buhay. Kaya may pong criteria, mga kapatid, ang pagpunta sa Jerusalem na kailangan, sabi ng Propeta niya, na hindi magmatigas. Ano ang kailangan hindi magmatigas? Yung kalusugan. Kailangan magaan ang kalooban. Unang-una, masunod natin ang kalooban ng Diyos. At magaan ang ating kalooban sa kapwa-tao. Kaya tayo ay maging sakdal, tayo ay maging karapat-dapat na sumamba sa atin sa Jerusalem. So, kailangan pala ng mga anak ng Diyos, tulad noon, na sharing pattern sana ngayon sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kung sila man ay nakakaalam kung nasaan ang Jerusalem, ang diwa nito ay siyang banal na siyudad, kailangan magpunta tayo sa banal na siyudad upang sambahin natin ang Diyos. Kaya sambahin natin ang Diyos ayon sa kanta na ginawa ng ating mahal na guro, maaaring Pilimon Dindo Kaya Bonanza, na magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Sapagkat kung hanapin natin noon na kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, ay doon siya tumahan sa Mesopotamia. Wala na doon. Lumipat ang banal na Espiritu ng Diyos doon na sa Jerusalem. Ngayon, kinuha ni Kristo, binigay isang bansa, walang ibang nagpapatunay kung anong bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, si mahal na haring pinihong mundo ng bunati. At una niyang pinapatunayan para malaman ng mga tao na nandito na sa bansang Pilipinas, ayon sa hula ng Diyos ay magtag ng isang kaharian, kaya itinatag ng ating takilang guro, Manari Pilimon Dindo Kaya Bonanza, ang kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Wala na pong ibang kaharian ng Diyos. Yun lang pong naitatag July 27, 1982 sa bahay po mismo ng ating Dr. Pirisan. Ito sa banal na siyudad ng Bukita. Kaya natupad din ang hula ni Iyas, mga kapatid, na sinabi niya at sa anumang sandali ay magsalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Ngayon, ang tanong, natupad na ba ang hula ni Jeremias, Kapitulo 18, verse 9, na sa anumang sandali ay magsalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Ganap na po ang hula nito. Kaya meron tayong programa unang-una dito sa
banal na siyudad ng dapitan. Kailangan marinig ng taga-dapitan ang tinig sa pangangaral ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng The Voice of Dapitan. Maganda yung radio station natin, The Voice of Dapitan, DXPD, para malaman ng mga tao, lalo-lalo na dito sa Dapitan. Ito yung sentro ng pamamahala ng Diyos na naitatag na ang kaharian ng Diyos kailan? July 27, 1982. Kaya mapalad na ang mga kadapitan na ito yung sentro ng pagbabas ng Diyos. Kung mayroon bang warning mga kapatid? Kaya basahin din natin kung ano yung maging warning ng Diyos na kailangan malaman din ang mga tagadapitan. Kapag darating ang panahon na marami ang magpunta sa dapitan, marami ang titira dito. Ngunit yung mga anak sana ng kaharian ay ang tatapon sa labas. Kaya nakakatakot din po na yung mga anak sana ng kaharian ng Diyos ay pawang itatapon sa labas. So, huwag nating bigyan ng katahilanan ang Diyos na marami ang tatapon sa labas. Kaya mayroon pong warning na sinasabi dito sa sulat ni San Mateo at nabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa kalanganan at kalunuran at magsisipong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Nasaan ang kaharian ng langit? Saan ba nakatira si Abraham? Nasaan ba nakatira si Isaac? Nasaan ba nakatira si Jacob? Sila po ay nakatira sa lupang pangako. Iwala na po ito sa bansang Israel. Ito na po sa bansang Pilipinas. Napatunayan ni Dr. Hospital na Mindanao is the land of promise. Mindanao ay lupang pangako. Ibig sabihin, dito po yan magaganap. Yung hula na ito na kasama ng Abraham, Isaac at Jacob sa lupang pangako na siyang kaharian ng langit. Kapag ang lupang pangako po nakita ni Jacob sa pintuan ng langit, nandoon ang banal Espiritu ng Diyos na kasama. Ganon din sa kasalukuyan na ang banal na Espiritu ng Diyos dito lang nakatira sa banal sa loob ng lupang pangako, lalong-lalo na dito sa dapitan. Kaya mayroong warning ang Diyos na bigat kapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sino yun? Iyo kung nasaan yung pinaksinto ng kaharian ng Diyos. Kung noon, ang sentro ng pangangaral ng Kristo ay Jerusalem, yung mga Hudyo, yung ang nagpako ni Kristo, ibig sabihin, yun ang nagtakwil ni Kristo. Kaya ano ang naging una ng kanilang pagtakwil? Kinuha ang basbas. Kinuha ang kapangyarihan na kaharian ng Diyos. Pagkat kaharian ng Diyos, siya kapangyarihan ng Diyos. Yan ang puno ng pagbabasbas. Kinuha niya, nilipat sa Pilipinas, Himalaya ang papatunay na bansang Pilipinas, ikaglipatan ng kaharian ng Diyos. Pati sa 12 testamento, ayon sa propesya at mga kaganapan na tugma dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang sentro din sana sa basbas ng Diyos ay ang mga tao rito sa dapitan. Ngunit umpisa ng pangangaral ni Panahari noon dito sa dapitan, noong 1975 pa hanggang 2018, abay napansin po namin sa totoo lang, hindi marami o parang gigma lang sa mga taga-dapitan ang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya upat po ito ng una sa dapitan na dapat ang mga anak ng kaharian sa taga-dapitan ay pawang itatapos sa kadiliman sa lapas. Yan na nga ang pagkatangis at pangangalit ng mga ngipin. So, ibig sabihin, pag hindi
hanggang sa kasalukuyan, pag hindi tanggapin ang una ng mga taga-dapitan, ang pangangaral ng kaharian ng Diyos, pinapatigas pa rin ninyo hanggang ngayon ang inyong mga puso. Hindi kayo naniniwala na ito yung sentro ng pamamahala ng kaharian ng Diyos, kaya ito yung kapital ng the kingdom of God, parang digma pa rin sa mga taga-dapitan. Kaya ito po ang maging pasya ng Diyos na binasa natin ngayon na ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon. Ngayon, mga kapatid, sasabihin namin sa inyo para sana kayo makapaganda. Mayroong propesiya sa mga hari na mayroong malaking tsunami na tatama rin sa tulog, matamaan rin ang dapitan. Kaya yan ang paghandaan natin, no? Na may tsunami na pag hindi kayo makapaghanda sa ganitong hula, maganap na pagtatangis, no? Pagtatangis at pagnangalit ng ngipin dahil sa mga darating na kaganapan na hindi ninyo katanggap-tanggap. Yung salita ng Diyos na ito pa isang sumpa na matagal nang naisulat, maiwasan sana ito sa mga taga-dapitan. Yung sumpa ng Diyos na ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman, sa labas kamatayan po yan. Kaya kung sentro ng pamahala ang dapitan sa gobyerno ng Diyos, mayroon namang hula si Propeta Daniel, mga kapatid, na ang banal na lutukan ay lilinisan. Na paano yan? Ano lilinisan? Kaya sa pamagitan ng tubig, lilinisin ang banal na siyudad, yung nakasulat na puso. Kaya magaganap po ito sa tamang panahon na ang banal na luklukan ay kanyang lilinisan. Bakit hindi malinis ang banal na luklukan ngayon? Sapagkat hindi nanggap ng mga tao ang katotohanan. Tulad na sinabi ni Kristo nang siya ay pumarap sa hukuman ng tao na bakit ka naparito? Ang sabi niya, naparito ako para sa katotohanan. Kaya hindi nila alam kung anong katotohanan. Nang katotohanan na siya yung hari doon sa Jerusalem. Nang kaharian ng Diyos ang sentro sa Jerusalem na siyang pananasyan doon. Kaya ganun din si Mahanari Sinibang Kuya Punansan. Dumating siya dito sa Dapitan City. Nakita niya sa kanyang gawa at sa pangangaral sa ng Diyos na ang katotohanan na ang mga anak, sentro ng mga anak ng Diyos ang taga-dapitan. Na ang banal na siyudad na dapitan ay sentro ng kanyang pamamahala. Na ang siyudad na dapitan ay sentro ng kanyang kapangyarihan at pagpapala at pagbabasbas. Kaso lang ay hindi pa rin katanggap-tanggap ng mga tao. Kaya yung binasa ko ngayon ng mga kapatid ay magaganap dito sa dapitan una sa lahat. Kasi nakapropesiya na yung Hanari na mayroong tsunami na tatama sa dapitan. Na saan ba tayo tsunami? Siyempre sa dagat yan, sapagkat hindi alam ng Tibox. Ayon din sa nakita ni Malnahari na between Zamboanga del Norte at yung Negros Oriental, yung dagat dyan sa gitna ay may malaking volcano. Pag tututok ko yan, mag-create ko yan ng malaking tsunami na kasama dito sa banal na siyudad, kasama ang Dipolong City.
Kaya hindi po ako o kami nagbibiro sa binitawan naming mga salita sapagkat ito po ay tunay at totoo na unang nagsalita nito na hindi mo lang bigyan ng pansin. Unang-unang galing po ito at si natin mismo ang nangaral doon sa pamagitan ng radio program ang darating ng mga kaganapan sa dapitan para sana makapagbanda ang mga tao. Kung hindi kayo naniwala sa karya ng Diyos na siya ang tunay na aral Kristo po, alam ko hindi nyo rin papaniwalaan ang mga sinasabi namin na ang dapitan ayon sa propesya ni Manarik ay tatamaan ng tsunami. Kaya alam ni Haring Felix kung anong pitsa magaganap ang tsunami. Kasi man mismo ang nakarinig ni Mahal na Panginoong Dupriang Punansa, pag-testingan po natin ang pitsa bawat buwan mula January hanggang December. Kasi si Haring Felix Prosito man ang kasayin dito sa Region 9, dito din siya sa Banal Ciudad Patra, dito din ako nakatira. Siya mismo ang ginawang saksi ng aming katilang guro, aming Mahal na Supremo sa karya ng Diyos, Haring Filimon Ondok kaya Bunansa, na mayroong specific day sa kalendaryo kung tila kasama ang tsunami. So, bibigay ko lang din yan ng ating kapatid. Yan ako mismo ang magsasabi. Para sana ay ang mga tao ay matapaghanda sa ganitong klase na kaganapan na matagal nang nakaplano sa Diyos. Batay sa nakasulat na ang mga anak sa karian ay pawang itatapon. Ibig sabihin yung pawang kasi may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos noon kung bakit niya inilipat ang karga ng Diyos mula sa taga-Jerusalem, mula sa Banal na Ciudad. Kaya mayroon ding sapat na dahilan ng Diyos na ang mga tao sa Banal na Ciudad na siyang templo ng Jerusalem na Titan City, nakasulat man ang mga anak ng karian ay pawang itatapos sa labas. Ano kung ikari? Labas man doon yung pagtatangis. Yung salitang pagtatangis. Ano po yan? Ay hindi yan maganda kasi yan, umaga mga kalungkutan, lubhang kalungkutan, pagtatangis. Kaya, ay wala sana ito, mga kapatid, sa isang kondisyon na kung tatanggapin natin ang kaharian ng Diyos. Kasi, ang kaharian ng mga kapatid, yan lang tunay na kaligtasan. Kung hanapin pa natin ang kaligtasan, mga kapatid, kaya nga, ang mga tao ngayon ay pumapasok iba't ibang mga sekta sa kanilang pag-iisip at paniniwala na nasa mga sekta na kaligtasan. Pero kung hanapin natin ang tunay na kaligtasan, mga kapatid, meron po yung malaking palatandaan. Ano ang palatandaan ay sa Apokalipsis? At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit. Ibig sabihin, yung banal na Ciudad, yun po ay langit, buklokan ng Diyos. Na may malakas na tinig, yan po ang palatandaan. Ano yan sa aktwal? Kung naghahanap tayo, hanapin natin, yung mga palatandaan. Na unang-una yung palatandaan, dapat nating marinig ang isang malakas na tinig. Ano po yan? Radio program po yan. Tulad ngayon sa malakas na tinig. Ano sabi? Naan sasabi? Ngayon, tumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan. Ano ang kasama ng kaligtasan at ang kapangyarihan? At ano pa? Ang kasabay nito? At ang kaharian ng ating Diyos. Dumating na ba sa ating ang kaharian ng Diyos? Yes, mga kapatid, noon pa man. July 7, 1982, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin namin pinapangaral
sa mga tao na sana unti-unti nilang maintindihan at sana mabuksan ang kanilang kaisipan na dumating na ang kaharian ng una dito sa banal na siyudad sa Quezon City. At ang pamahalaan ng Sangguniang Kristo may mga pamahala sapagkat nag-umpisa na rin ang divino gobyerno ng Diyos sa material aspect, hindi lang ito sa spiritual, pati na sa material na itakag ang divino gobyerno ng Diyos na maitakag ang kaharian ng Diyos. Ano ba? Sa pamamagitan ng pagtatag ng mga hari o mga leader sa kaharian ng Diyos na mayroong mamuno sa barangay, mayroong mamuno sa bayan, mayroong mamuno sa probinsya, mga ilang mga bayan sa probinsya leaders, may mamuno sa region at may mamuno sa central office. Yan po ang ibig sabihin, dumating ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo. Kaya kung hindi po natin ito malalaman, palagi natin mababasa na ang mga anak ng kaharian ay tawag tatapon. At marami ang titira dito sa ibang lugar, maging sa ibang bansa. Ang titira, pupunta dito sa dapitan ang sampahin ng hari. Kung sino man hindi pumunta, ay walang pagpapala, walang bat-bat. Kasi 5 bagay po ang tatanggapin na napanoob sa kaharian ng Diyos, na ang tatanggapin ng namuno at mga hari ng kaharian ng Diyos ay tatanggapin una yung kapangyarihan. Yan, unang tanggapin, mabasahin po natin ang Apokalipsis 5:12 na nagsasabi na malakas na tigre, karapat-dapat ang kordero na pinatay noon ng ngayong sibuhay upang tumanggap unang-una ng kapangyarihan. Ano ito kapangyarihan? Pagkat ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan. Yan po, tumanggap ng kapangyarihan. Pangalawa, kayamanan, kaya may programang Deuterium. Saan ba ang sentro ng Deuterium program? Dito sa Dapitan. Kaya ito yung tatanggapin ng mga tao, ng mga tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos, kayamanan. At ano pa? Karunungan. Bigyan kayo ng wisdom. Makilala ang mga anak ng Diyos na talagang mga marunong. Bibigyan tayo ng karunungan para tayo ay lamang sa lahat ng mga bansa. Makilala ang mga Pilipino na mga marunong. Ito ang pangatlong ibigay ng Diyos. Pang-apat, kalakasan ng malakas na bayan. Ang Pilipinas, maging malakas ng bansa at maging haring sa kahina. Kaya nga mabigyan tayo ng kalakasan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay isang magpapalakas sa bansang Pilipinas. Sana na ito kaliit na ikumpara sa ibang mga bansa. Yun ang apat ng kapatid na ibibigay ng Diyos. Pag-5, kapulihan. Pupurihin tayo sa lahat ng mga bansa sapagkat nandito ang katirahan ng Diyos. Kaya, hinirang. Pupurihin tayo sapagkat ang bansang Pilipinas ay hinirang ng Diyos. Yun ang 5. Ang pang-6, kaluwalhatian. At ang pang-7 ay pagpapala. Yan, mga bagay na ipagtakoon ng Diyos. Unang-una sana dito sa mga tao sa Dapitan. Ikasumantang kaya sa ngayon, palagi kaming pinapangaral ang kaharian ng Diyos, hindi pa rin kayo naniwala. Kapag decision nyo rin yan. So ngayon, decision rin ng Diyos na ito pa rin na ang kanyang mga nakasaad na ang mga anak ng Satan ay pawang tatapon sa labas. Kaya yan ang pagandaan ninyo. Pero kung tatanggapin natin ang kaharian ng Diyos, ay hindi ba mananatili pa rin na hindi tumanggap, yun lang ang matatapon sa labas. Kaya hindi po kami mga kapatid na nag-withdraw kung ano ang magiging kalagayan ng banal na siyudad na siyang Dapitan.
na ito po ay magiging kapital sa buong mundo na sinabi din ni Mahal na Hari na ang kapital ay magiging ecclesiastical, financial capital of the world. Na ibig sabihin, yung World Bank na nagbuon pa ngayon sa Bansang Amerika ay ito po yan sa kapitan. Kaya sentro ng financial system sa buong mundo ang gasita sapagkat dito magbubukas ang deuterium budget para sa buong mundo. Kaya kapala, ito yung pagpapala, ito yung ulan. Yung sinabi ng Diyos na sino man ang hindi pumunta sa Jerusalem upang sumapasar ay kailan may pinibibigyan ng ulan. At yung ulan, tubig yun. So yun po ang pagpapala. Ano ba ang katagong pagpapala at pagpapasbat dito sa gasita? Yung deuterium. Kaya pag maganap na yung pagtatangis, matupad na na marami na ang titira sa kapitan. Sa ibang mula sa silanganan at kalumuran kung saan sila galing na malaman nila na ang sentro ng pamamahala ng Diyos na ang Diyos na nalaman ni Jacob noon na ang lupang pangako ay siyang pintuan ng langit. Kung hanapin natin ang langit, mga kapatid, yung pintuan ng langit, ito sa banal na siya. Eh may mga palatandaan itong buktihan na kung titingnan natin yung pattern sa Mesopotamia at pattern sa Jerusalem, 2-in-1, dito sa Bansang Pilipinas pinagkaloob ng Diyos. Ano yung pinwan? Unang-una, hanapin natin ang palatandaan na isang isla na nakalimutan ng 2 ilog. At yung isla na yan, kailangan deklarado ng banal na siyudad. Kaya, pinwan. Dito sa dapitan ay tunay na makikita natin aktwal na mayroong isla dyan sa sentro ng lukang government ng Titan City. Ay isang isla na napalibutan ng 2 ilog na isa ang pinanggalingan mula yan sa Samis, yung bundok doon. At lumabas nag-split into yung Tulo River at Liburan River. Nag-exit siya sa Dapitan Bay. Plus na ang Mesopotamia mula sa Turkey naging Texas Kitos, lumabas sa Persian Gulf. Ganun din dito ay mula sa bundok ng Samis. May 2 ilog. Yan ang isa sa mga patandaan. Ngayon, ang magiging palatandaan na yung sentro ng pamamahala na tulad noon sa Jerusalem, ito ang palasyo ng hari at ang templo. Kaya may templo din sa parian ng Diyos dito sa Dapitan. Kung pa lang ang templo ng Bagong Jerusalem ngayon ay under construction pa. Ngayon, dahil sa ihagil, may purpose ang Diyos na yung kaisa-isang bato yan, yun lang ang hinta. Hindi hinta, kundi bato. Kung yung bato, magdungan isa sa area sa ihagil sapagkat may plan ng Diyos. Yan isa kayo yung throne of God o pasyo ng Diyos para sa buong mundo. So yan ang mga kalatandaan ng kapatid. Yan ang future ng ating pagkalasikad sa Dapitan. Na yung sentro ng pamamahala ng Diyos dito sa Dapitan, sentro ng kanyang kapamilyan, capital of the world, financial capital of the world. Kaya hindi basta-basta ang darating ng mga kaganapan ng future sa Dapitan na napakaganda ngayon sa pagkala ng Diyos. Kaya kung napansin natin mga kapatid, hindi lang sukat akalain ng mga tao na tuwing pupunta sila sa Rizal Shrine no sa Rizal Park ay
isa pala itong kaganapan sa hula din ni Isaias. Kung basahin po natin ang Isaias chapter 65, verse 1, na ang sabi, ako'y kapagsangkunian ng mga hindi nagpatanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Ating sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa ating pangalan. Na kung hanapin natin mga kapatid ang Diyos, sapagkat sinabi niya ito noon pa man sa mga anak ng Israel at sabi ng Diyos, hanapin niyo ako kung saan kayo mabuhay. Para hanapin natin ang ating buhay, magkaroon tayo ng mahabang buhay, tungo sa buhay na walang hanggan, dahil sa plano ng Diyos, ito lang sa karya ng Diyos, ay unting natupad. Ang sinabi niya na ang Diyos, sinabi niya kanyang sarili, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Ngayon, susuriin po natin sa bansang Pilipinas. Ano ang pangalan hango sa bansang Pilipinas? Ito po ay hango sa pangalan ng hari na sa King Philip II, King of Spain. Na ngayon, hindi si Kristo kahit ang Pilipinas, kaisa-isang the only Christian country in the Far East, hindi binigyan ng pangalan bilang parangal sana sa hari sa Israel noon na siyang si Kristo. The only Christian country. Pero ang pangalan ay hindi parangal para kay Kristo. Ang parangal ay isang hari sa Espanya na siyang patuklas din sa Pilipinas. Kaya Pilipinas or Philippines in honor of King Philip. At si Hari Felipe ang binigyan parangal sa pagtuklas sa Pilipinas kahit ito ay the only Christian country in the Far East para matupad mga kapatid na narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kaya hindi po natin huwag tayong mag-blame sa mga historian militer. Kasi naman ang mga sumulat nito ayon sa tunay na kaganap na hanggang ngayon ang Pilipinas ay nagbigay ng parangal tungkol sa hari ng Espanya. Hindi pa ito na bago. Darating ang panahon mga kapatid na babaguhin ang pangalan ng Pilipinas bilang parangal na sa tunay na hari ng bansang Pilipinas. Hintayin po natin ang mga pagbabago na mabago din na ang parangal na ipagkaloob sa pangalan ng ating bansa ngayon ang Pilipinas, pag mawala na yung pangalang Philippines, ay hango na ilang parangal sa Diyos na hari sa mga hari na itong lalakas sa bansang Pilipinas. Kaya, sabi man ito na ako ay nagsanggunian ng hindi nagtanong sa akin. So, sila pupunta lang dito sa resource right. Hindi naman sila nagtanong kung ano ang istorya ng resource right, bakit yan ang iyong banal. So, hindi naman nila tinuturi. Kaya, totoo ang sinasabi na napagsanggunian ng mga hindi nagsipang tanong tungkol sa akin. At ako nasupungan nila na hindi naghanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa pagkaan na ang tao naghahanap ng Diyos. So wala ng Diyos doon sa Israel. Yung Diyos sa Israel ay dito na sa bansang Pilipinas ipaluwalhati. Bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Kaya matupad rin na lahat ng mga bagay na nagpaluma sa kalagayan ng ating bansa ay babaguhin ng Diyos. Provided na
makilala ang Kristo sa bansang Pilipinas. Pag ganap na ang kanyang pagluklok sa kaharian ng Diyos, na buong Pilipinas na ang kaharian ng Diyos, na makilala na ang Pilipinas na isang panglimang bansa, kaharing bansa sa buong mundo, ganap rin ang hula na ito na yaong luklok sa luklokan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo sa may dekret, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Babaguhin ang hitsura ng Pilipinas ayon sa plano ng Diyos. Mabigyan ito ng bagong pangalan, na mayroong bagong kultura ang mga Pilipino, na hindi na Pilipino maging ang huling araw natin. Ayong tawagin kayong mga hari at mga rayna, yung sa isang mahasika na tunay na mga royal people. Na meron tayong royal culture, na kultura ng mga hari at mga rayna, na ang pananamit ng mga tao sa Pilipinas ay pananamit na ng mga hari at rayna, sapagkat ito ay hari sa yan ang mga isa sa mga pagbabago. Nawala ng kahirapan ng bansang Pilipinas, na ang bansang Pilipinas pinakamayamang bansa sa buong mundo gamit yung kayamanan ng kapal na nakito dito sa bansang Pilipinas. Yung perium and gold sa mga mineral resources. So yun ang gamitin ng bansang Pilipinas, na magiging tanyag tayo na pinakamayamang bansa. Na ang Pilipinas gawing bago, na ito ay maging paraiso. Ayon sa sinabi ni Dr. Sorizar sa kanyang last farewell na mi ultimo adios, hindi lang binigyan ng pansin ng mga tao dahil ni Dr. Secretario Rizal yung kanyang last farewell o mi ultimo adios. Kasi sa pa lang, meron ng hiwaga doon. Sinabi niya, adios patria adorada, región del sol querida, perla de mar de oeste, nuestro perdido Ben. So, nuestro perdido in our eating laws, ibig sabihin, dito lalabas sa Pilipinas ang kawawalang din yung dati na nasa lumang Mesopotamia. Inakit ang Pilipinas ang bagong Mesopotamia, na deklarasyon ng ating Kilang Guro noong November 21, 2013, mismo ang city government na meron tayong event sa panahon sa celebrate sa founder at dapitan na si Hari Pagbuaya, na itong dapitan siya yung nagbigay ng pangalan Dato o Hari Pagbuaya na galing sa Buhol, tumira dito sa dapitan. No? Siya yung nakadiskubre sa isang isla na napalibutan ng dalawang ilog. Kaya naitlakan mo lari na ang banayas na dapitan ay siya ring Neo Mesopotamia o bagong Mesopotamia. Para ito pa, sinabi ng Dr. Rizal na nuestro perdido Eden, na yung sentro ng Eden o paraiso, unang-una lalabas. In magandang lugar sa buong Pilipinas ay ang Dapitan City. Hindi lang ito banal ng siyudad, mas pagandahin pa ito sapagkat ito yung material na makikita ng mga tao na yung paradise lost noon ay paradise regained, marigay sa pamamagitan ng mga programa na gawin paraiso ang Pilipinas. Pero mayroong lugar na unang-una dito sa Dapitan City. Kaya napakaganda sa mga pagbabago. Kaya mabago din mga kapatid ang maging takbo ng buhay ng mga tao. Wala na ang bira. Na ano ba buhay ng Diyos?
ito yung kanyang malaking pagbabago at pagkagiling niya ang bawat buha ng mga matay. Ibig sabihin natin ang problema, lulupapin ng Diyos sa pamagitan ng iba't ibang mga programa, sa pamamagitan ng kanyang mga nanungkulan sa hari ng barangay, hari sa lungsod, hari sa probinsya, hari sa region, at hari sa sinipan. Yan ang kanyang mga instrumento na kapahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan sapagkat ang hulihang kalaban na lilipolin ng Diyos ay ang kamatayan at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya wala na. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ibig sabihin wala ng sumpa na mamatay yung tao sa pagkat. Nakapasok na tayo sa kapahingahan ng Diyos. Ibig sabihin, nagbigay siya ng buhay na walang hanggan. Pero mayroong malaking katandaan na pag naganap na, kung sumatang yung kaganapan ng pangalawang Adan o huling Adam. Naganap ito yung huling Adam sa katauhan ng mga kailangan pag-amanan siya. Kaya yung last Adam na lumabas sa inyong Mesopotamia para magbigay ng buhay. Last God became a quickening spirit to give life para magbigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Para mawala na itong sumpa ng kamatayan. Para hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananagitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay parang na. Hindi sabihin ay unting-unting mawala. Hindi naman yan ay isang iglap lang maganap lahat. May kanya-kanyang panahon na itinakda ayon sa pagbabago na ayon sa kalooban ng Diyos na mayroong una na mga presidente sa lahat ng mga tao sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, yung unang recipient, unang makatanggap ba ng kanyang mga pagpapala ay ang mga taga-dapitan. Kaya, mga kapatid, na ito yung financial capital ng buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas, maging buong mundo. Kaya sa material na bahagi, mga kapatid, anuman ang mga galaw, kahit sa eleksyon, kung mapansin ninyo, talagang involved yung financial arrangement sa dapitan sapagkat upang matupad na ang dapitan ay sintro ng kapital, financial capital of the world. Ibig sabihin, may pira ang dapitan. Dito lalabas ang kayamanan material sapagkat dito lumabas ang kayamanan sa spiritual, yung alaman sa karaan Diyos. Para matupad, sa tinatong Kristo na dapat maghanapin yung muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Lahat ng mga kailangan ng tao ay pawang idaragdag pag masunod po natin ang kanyang kalooban na sunahin muna natin ang kaharian ng Diyos. Ngayon kasi ang hinanap una ng tao ay ang kanyang buhay, hindi ang kaharian ng Diyos. Kaya hanap buhay ang naging reality talk tayo na ang naging priority ng mga tao ngayon, mga kapatid, ay yung paghanap ng kanyang buhay, kung paano siya mabuhay araw-araw. Hindi hanap buhay. Hindi na niya yung kaharian ng Diyos. Yan, kalimutan na ng tao na hindi siya maging matuwid harap ng Diyos kung hindi niya muna mahanap unang-una ang kaharian ng Diyos. Hinanap niya yung buhay, kaya parating naghahanap buhay. Ngunit ang sinabi ni Kristo noon na ang naghanap ng kanyang buhay ay mawawala dito. Ngunit ang nawawala ng kanyang buhay ng dahil sa atin ay makasumpong sa litan ng atagpo o makatanggap ng
buhay, pangako ng Diyos na buhay, makakabuhay po sa buhay na unang hanggan. Kaya kahit anong gawin ng tao na araw-araw maghanap buhay, hindi pa rin niya mahanap ang tunay na buhay na ayon sa panukala ng Diyos. Kita pa rin ang buhay. Kahit kikita siya ng malaki, bibigyan din ng Diyos ng malaki problema. Break-even lang kung ano yung kita niya. Kaya hindi mapunta doon sa kagandang kanyang buhay. Napunta doon sa malaking gastusin, di ba pa rin buhay. Kaya hindi nakapasok dahil sa kasigatan ng ulo ang tao, hindi nakapasok ang tao sa kapahingahan ng Diyos. Kapag nakasukat mga kapatid, na ito ang sabi, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magpagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marata ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sinuway natin. Sinuway ng mga tao ang kalitan ng Diyos na kapag unahin mo ng pagpanak ang pera ng Diyos ng iyo na anak mo. Kasi sarap sa buhay. Kasi nasa gitna tayo ng kahirapan. Hindi mawawala hindi kahirapan mga kapatid sapagkat may suba na at hindi tayo magsumpong kung pumasok sa kanyang kapahingahan. Kaya mayroong introduction na ang panahon natin mga kapatid ngayon, year 2025, ibig sabihin, yung year 2000 sa mga kapatid, balik muna tayo, yung year 2000, ano bang katumbas ng year 2000? Yan ang katapusan ng 6,000 taon mula nang nagsala si Adam, yung year 2000. From Adam, yan ang year 6,000. Yung pang-pitong araw, o pang-pitong milenyo, o pangatlong araw ni Kristo, na mayroong 1,000 taon, yan po ang kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagpahinga. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan, nakapasok na tayo sa panahon na kapahingahan ng Diyos, yung pang-pitong milenyo, ay nagpahinga naman ng kanyang mga gawa, yung mga laban tira, ay hindi naman tira. Yung mga tricycle driver, nakahanap buhay araw-araw, hirap din yun, ay hindi na maging tricycle driver ang nakapasok, tumpalin na tayo sa kapahingahan ng Diyos sapagkat lahat ng kanyang mga bagay na kailangan natin ay pawang idagdag provided, muna ang paghatak sa karya ng Diyos. Bigyan din natin ng panahon ang paghanap sa kariyan ng Diyos. Hindi naman ito mahirap hanapin sapagkat pinapangaral na namin ito sa radio program. Now, paano ba natin tanggapin ang kaharian ng Diyos kung paniwalaan natin ang kaharian ng Diyos na nasa bansang Pilipinas? Katumbas po yan ay nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Katumbas po yan na maging matuwid tayo. Pagmasunod natin ang mga kalooban ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi ko ito sa ito po ay isang gobyerno ng Diyos na mayroon na tayong dapat gawain, mayroon dapat sundin yung mga palatutunan, yung mga batas at mga tapos. Batas at kautusan sa English pa, statutes, commandments, and laws, tatlong bagay lang mga kapatid, statutes yung mga patutunan. Yung mga dapat natin mga gawain na yung sa panukalan ng Diyos. Commandments, yung mga utos, at laws, yung mga batas. Bakit? May mga commandments, laws, and statutes sapagkat ito po ay sipino, gobyerno ng Diyos na
material na base ay ang pag-implement nito nag-umpisa July 27, 2022. Kaya pamamagitan ng mga magiging leaders sa karya ng Diyos, yan ang unang implementor sa bibinog gobyerno ng Diyos hanggang sa loob ng years mula 2022, yan ang pista, sa loob ng 30 years hanggang 2052, sa 2053 ay buong Pilipinas na ang nakasunod ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, makilala na ang Pilipinas na siyang haring bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbabago na mawawala po itong political form of government. Mga kapatid, ito po ang katotohanan na sabihin namin sa inyo ayon sa panukala ng Diyos na ang Pilipinas ay itinagda lang po ito na pamahalaan ng 20 presidents. Na sa loob ng 20 presidents, mga kapatid, ito ang sinabi ng ating Jose Rizal na Pilipinas introduction ang Diyos na yung 100 years ay pamahalaan lamang ng 20 presidents. At yung 100 years, mga kapatid, ay hinatik sa dalawa. 40 years, at ang pangalawang bahagi ay 60 years. 40 sa 61 years. Kaya Pilipinas, dentro ng Diyos. Ito namang 20 presidents ay hinatik sa dalawa. So, kung divided into two, 10 ang mamuno 40 years at 10 din na pangulo ang pamuno sa 60 years. Ngayon, tanong, tapos na ba yung 40 years? Yes. Kung binigyan tayo ng independence Pilipinas noong 1946, kayong 40 years ang pumag-usa. Kaya, yung 40 years mula kay Aguinaldo hanggang Pangulo Marcos ay tapos na po. Kaya ang kalagayan ng bansang Pilipinas ay na sa 60 years ng istorya sa 10 Pangulo. Ngayon, para makabilang itong 10 Pangulo ay namagitan si Aquino, hindi siya bilong sa unang 10 ng mga Pangulo at hindi din siya bilong pangalawang 10 sapagkat siya ay revolutionary president na umupo noong 1986. Kaya sa kanyang panunungkulan, sa taong 1987, sa Philippine Constitution of 1987, binago ang termino ng isang Pangulo na mula 4 years, ginawa ng 6 years without re-election kapag itong 10 na mga Pangulo without re-election, bawat isa sa 10 pag-akin na taon, 10 times 6, para exacto 60 years. Na plano po yan, divine plan po yan ng Diyos. At itong 10 na mga Pangulo na manunungkulan sa 60 years, hinatin sa dalawa. 5 Pangulo sa 30 years na walang langis at 5 Pangulo sa 30 years na mayroong langis. Na sino ba yung Pangulo na 5 na walang langis ayon sa hula ng Diyos na hindi ipagkaloob sa kanila yung pagkuha ng everlasting world sa Pilipinas, yung yung langis sa Kopsiga, yung 10 virgins. So, una si Ramos, pangalawa si Arroyo, no? I mean, si Irap, natawag na pangalawa si Irap, pangatlo si Arroyo, ang apat si Pinoy, ang lima si Duterte. Ngayon, nag-umpisa ang una sa 5, yung nag-umpisa sa 2022.
sa pamamagitan ni President BM. Kaya meron sa 6 na termino, matatapos yung kanyang 6 na termino sa taon 2028. Kaya magkaroon naman ng presidential election na ang pulo ay 6 years lang without re-election. Now, matatapos ang 20th president, matatapos ang pangalawang sakto sa taon 2052. Ibig sabihin, pagka 2050, wala ng political government ang Pilipinas. Sapagkat ito yung unang taon na ang mamamahala sa ang gobyerno sa Pilipinas ay yung sinabi sa banal na kasulatan na yung pamunuan ng Kristo, Kingdom of God po ito, na sinabi na dumating ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Meron ng kapamahalaan ngayon, pero hindi pa totally sapagkat nandiyan pa man yung political form of government. Nababaguhin ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas mula democratic form of government, ito ay magiging theocratic form of government. Ngayon, anong pagkakaiba? Yung salitang theo kasi, ibig sabihin ay Diyos. Yung kratik, means power or authority, meaning the authority of government is from God. Walang impsyon na maganda. Ngunit mayroong i-appoint ayon sa kagustuhan ng Diyos na may mga tao na itinakda ng Diyos na hindi pa ngayon lumalabas. Patuloy pa rin ang pwersa ng kaharian ng Diyos sa buong Pilipinas sa paghaan ngayon kung sino yung itinakda ng Diyos na siya yung tatayo sa barangay. Kung wala ng political form of government, ano nangyari sa Pilipinas? Mayroon pa rin gobyerno, pero gobyerno ng Diyos na ang mamunuan sa barangay hindi na si kapitan. Sa political form of government kasi si kapitan. Pero sa theocratic form of government o divino gobyerno ng Diyos na talagang ito ay ganap na sa buong Pilipinas sa tamang panahon, beginning 2023, wala ng mga political leaders, buong Pilipinas ay pamunuan ng mga hari. May hari sa barangay, may hari sa lungsod, may hari sa probinsya, may hari sa region, at hari sa sentral. Yan ang tinawag na kapamahalaan ng kanyang Kristo. Ibig sabihin, makilala ang Kristo sa buong Pilipinas sa kanyang kapamahalaan, wala ng political form of government. Pero, habang nandiyan pa ngayon yung political government, ay unti-unti pa rin gumagalaw ang kapamahalaan ng divino gobyerno ng Diyos. Bilang katuparan na yung 5 birhen, ibig sabihin 5 Pangulo, yan ang inasawa ng kordero. Ano yung kordero dyan? Yan ang sumasakisan sa dating ng divino gobyerno ng Diyos. Na yung naging partner natin ngayon para sa pagbabago sa bansang Pilipinas ay ang mga namumunuan ngayon na kailangan ayon sa plano ng Diyos na mga matatalino at mababait. Kaya nga ang magiging leader sa political government mula sa taong 2022 hanggang 2052, mayroong 2 criteria ayon sa plano ng Diyos. Ano ang kanyang criteria? Una, mabait. So, hindi yung nagbait-baitan. Yung nagbait-baitan, kasi pang-tao po yan. Yung talagang tunay na mabait ayon sa harapan ng Diyos at harapan ng tao. Likas na mabait. Pangalawa, matatalino. So, yun ang criteria na magiging leaders basta natin. Ayun, from president down to barangay captain.
Ano ang criteria ayon sa Diyos, sa plano ng Diyos? Ito ano ng Diyos kinakain natin na kapatid. Una, mabait. Pangalawa, matatalino. Yan ang magiging partner sa divino gobyerno ng Diyos. Para baguhin ang kalagayan ng Pilipinas ayon sa plano ng Diyos. Para ang bansang Pilipinas, pagdating ng 2053, ay maging haring bansa at kilala sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay hindi na ito political government. Ito ay naging divino, kapag na divino gobyerno ng Diyos. Kaya hindi madali pagtayo ng divino gobyerno ng state lang. Kaya habang nandyan pa rin, yung political leaders natin, no, 4 na lang na kulang, so meron pang mga 24 years to go para maging ganap na divino gobyerno ng Diyos ang bansang Pilipinas. Yan po ay plano ng Diyos o kinabukasan ng bansang Pilipinas na wala nang mahirap, wala nang luluha, wala nang magkaroon pa ng problema. Hahaba ang ating buhay sapagkat mga tao ay hindi na stress. Mga kapatid, marami pa sana tayong ibigay ng mga panukala ng Diyos na magaganap po sa bansang Pilipinas. Ngunit tapos po tayo sa oras. At ang ngalan ng ating dakilang puro, mahal na rin Pilimon Unpapriyan sa at ngalan din ng ating namunuan ngayon sa karyan ng Diyos, mahal na Sir Piraki, Banyis Ambunansa, at sa buong puwersa ng The Kingdom of God, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kami po'y magbalik muli sa ganitong oras, sa ganitong araw. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Dito po ang iyong lingkod, Dari Libutong live dito sa Puro, New Jerusalem, sa siyudad ng Pilipinas, Titan City. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programa, lalong-lalo sa DSPD, The Voice of the Titan. Isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. God bless everyone. At balik po natin ito sa ating masigasig, ang turmahan ng ating regional director na nasa dito sa Region 9, Haring Felix Proceso. Isang mapagpalang oras rin at magandang gabi sa iyo dyan. Okay, Ari. Maraming salamat, no? Dahil malapit na ang ating oras, so yun po ang kabuuhan ng ating programa sa linggong ito. Simula sa alas 5 hanggang sa alas 7 ng gabi. So, malinaw talaga mga kapatid, no? Sinabi ng ating Regional Director Apostol, no, from Region 2 na si Harry Edgar Palor Legotom, na talagang ang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Ang sabi niya ay magiging kapital na bansa sa buong mundo. Pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Pang-5 bansa na maging haring bansa sa buong mundo. So wala nang pang-6, pang-7, pang-8. So pang-5 bansa lang. So ang Pilipinas ay talagang ito ang magiging pang-5 na haring bansa sa buong mundo. Pinakamayaman. Kaya tandaan lang po natin mga kapatid, dahil yon ang sinabi ng aming dakilang guro, Supreme Founder sa kaharian ng Diyos. No? Biblical, historical, pinapatunayan niya since 1975, no? Hanggang bago siya nagpahinga yung kanyang katawan noong 2018, ay talagang inahayag niya ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya pinagpatuloy ng kanyang mga 12 apostoles na na-assign sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas at gayon din sa mga propita, ng mga 70 leaders na itinilaga sa bawat probinsya sa buong Pilipinas. Gayon din sa ating mga evangelical
no, mga pastor na sila po ay tinilaga sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Yun po ang platform, no, ng kaharian ng Diyos as divino gobyerno ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya mapalad po yung mga taong mabigyan ng authority o karapatan na mamumuno sa bawat area sa buong Pilipinas, no? Dahil 20 presidente lang ang maging presidente sa buong Pilipinas. So tapos na yung nandito na tayo sa panahon ni President Bongbong Marcos, no? Kaya sabi ng ating regional director, Haring Edgar, na 20 presidente lang na matatapos sa 2052. And then pagkatapos ng 2053 ay makilala sa buong mundo ng Pilipinas ay magiging ecclesiastical capital of the world. Magiging kaharian ng Diyos, no? Dito makikita natin ang theocratic, no? Theocratic form of government of God. Ang namamahala ay talagang likas na mga mababait, no? Banal, no? Banal. Yan po mga kapatid. Kaya dahil panahon na o oras na mga kapatid, kaya tayo'y magsamantalang magpapaalam unang-una sa ating dakilang guro, supreme founder sa kaharian ng Diyos, Kingdom of God, no? Na walang iba si Mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza, no? Isang mapagpalang hapon, Mahal na Hari, at gayon din sa kanyang anak naging chairman president ngayon sa Kingdom of God, Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Sa aking mga kasama, no, mga 12 apostolis na itinalaga sa bawat rehiyon, mga provincial, municipal, and barangay, sa mapagpalang hapon, at gayon din sa ating manager, no, sa mapagpalang gabi manager, no, Sir Charles Perulino, at gayon din sa kanyang asawa na si Ma'am Ivy, no, ika nga mga Perulino family. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po ang Kingdom of God. No, mabuhay. Sa ating mga leaders, sa ating mga viewers ngayon, no, thank you for watching. Si Hari Giovanni Charis, Regional Director Apostol from Region 7. Isang mapagpala gabi po, Hari. Raina Joby Lumingin, thank you for watching. No? Hari Timugan Gulay, thank you for watching. At ngayon din sa ating regional General Secretary ng Region 9, si Reyna Evangeline Gaa Prosiso. Mabuhay! No?